sabi, ka-business, nararamdaman ko parang wala nang balak bumalik si Intoy sa'yo. Magpo-for good na yan doon sa Samar at okay naman na yung kanyang YouTube channel. May mga sarili na siyang follower talaga. So yun, Toy, paano yan? Kasi kagabi, napapisip-pisip ko paano yan bagong isip ni Kuya. At next month na lang. Next month? O, tipo na lang. Ibig sabihin ay ang pesa ngayon? Ano yan? 16 o sa September 17 na lang umuwi. Huwag na muna ngayon. Bakit yan? Yan na mapagpalang araw sa ating lahat mga ka-business. Good morning po. Alright. Wala, tsinelas ko. Good boy. So yun na mga ka-business naming minamahal. Yung vlog natin ngayon ay patungkol pa rin ito kay Intoy. Dahil nga sa paalis na sila ngayon, yung vlog ko kagabi, yung nagpunta siya rito para ipaalam na paalis na sila ngayon. Ni Nika, kasama si Kenzo po, mga ka-business. At ngayon, kukunin natin yung mga, siyempre, ano yung masasabi ng mga kapatid niyang kagwang sa naging desisyon niya na umuwi doon sa probinsya, ano po. At siyempre gusto ko sana magkaroon ng mga ka-business kahit na kaunting despedida ba yung tawag to? Ang hihira, no? Di ba may mga ganon pagka bawa yung kamag-anak mo pupunta sa ibang lugar, bawa mag-abroad, ay meron tinatawag na pa-despedida. Ngayon kaya lang di ko pa alam kay mama ka-business So yun lang muna po mga ka-business yung gagawin kong vlog, yung interview ko isa-isa, bukod-bukod yung mga kagwangs para malaman natin kung ano yung kanilang saloobin sa pagka-alis ni Intoy. At andyan kasi si Intoy, no? Nandyan sila baka mahalata naman. Tatawagin ko na lang bukod. Ano mga ganap dyan? Was-was lang. Kasi tapos ng ulan, hugas-hugas. Was-was? Anong was-was? Wasing mo to. So yan mga business namin minamalan. Dito yung ating mga kagwang. So, hello Toy. Hello po, mga business. Kasama mo hindi ka? Nandiyan si Nika? Naggas-gas po. Hindi na talaga magbabago, hindi na mapipigilan. Ha? Ano na? Hindi na po. Hindi na talaga? Grabe ka sa akin, ha? Nasaan na yun sa'yo? Yun lang. Sa loob. Lalat na. Di ba ang baby pagka inilalabas na alagaan? Hindi, nilabas ko siya kaninang maaga. Dapat pinainitan mo yun. Paano to kung halimbawa biglang nagbago isip ni Kuya?
Tapos hindi na ako pumayag. Tapos siyempre, pag hindi pumayag, tapos pinilit mo yung gusto mo, magagalit yan si kuya mo. Diba? Paano yun? Sabihin natin ito. Camera mo ko, no? Parang kinakabahan ako yan. Ha? Parang kinakabahan. Ito, okay na. Ginamit ko yung sa camera sa likod. Ayan. Teka. Para sama na lang lahat. Ha? Sama-sama tayo lahat? Kaninong ano yan? Tripod? Keyboard na kayo? Kaya palang pangit yun eh. Sila lang gumamit. Wala na. Ito to. Open. Oh, pasuyo ako. Ay, lalagay na lang dyan. Opo. Sige, Iset up mo, no? Marami na nag-aabang sa sagot ni Intoy. Alright na? Eh, namatay. Pinatay ni Puno ko yung camera eh. Sibay yan. Ha? Sabi ko hawakan mo. Wala mo na sa mga para pantay. Huwag na mag-away. Dalawa. Kaya, ang gulo niya. Tabingin na naman yan. Dalawa kayo hindi ano ba? Hugutan nyo, wala sa proportion. Porno kasi. Dapat dalawa eh. Sagit pa sintoy. Talagang ganun daw. Ilang. Baba natin masyadong mataas. Yan, para kita yung mga malupitan. Okay na yan. Yeah. So yun, Toy, paano yan? Kasi kagabi, napapisip-pisip ko eh. Paano yan eh? Bagay isip ni Kuya. At next month na lang. Next month? Oo, sunod ko na lang. Ibig sabihin ay ang pizza ngayon? Ano yan? 16. 16 o sa September. Sa September 17 ka na lang umuwi. Huwag na muna ngayon. Bakit yan? Kasi di ba may hina yung revenue ni kuya mo? Ngayon, yung binanggit ko na gagawin natin content tungkol dun sa pagpapatuloy ng mga ginawa natin teleserye. Di ba ikaw yung main character doon? Lalo na dun sa Panggap at saka yung sa Captain na Barbell din. Ano ka rin doon? Ikaw ang kontrabida doon eh. Pag mga main role yung ginagampanan. Ngayon, pinakamatagal naman na yung 30 days o isang buwan. September 17 ko baka madadali natin ng kahit na 1 week or 15 days. Basta kay sequence by sequence lang kung ilan yung matapos na. Total, puro naman tayo take 1 lang naman. Mabilis lang naman natin na gagawa yan. Tsaka na wala namang problema yan. Nag-a-adjust ng date. Pero kasi sinika gusto niya. So anong gagawin? Sinika na lang muna. Paiwan ako. Sinika, may ano ba siya sa teleserye? Meron pala asawa siya dun sa Panggap eh. Baka pwedeng kausapin mo. Total, pagkatapos naman nito, tsaka focus naman tayo riyan eh. Ibig sabihin ay hindi mo na ako gagawa ng ibang mga vlog o content. Focus lang ako ron. Tsaka papaiksiin ko na lang yung yung pinaka-istorya para ilang sequence lang o ilang episode lang tapos na tayo. Halimbawa, dun sa Captain Barbell,
Kaya siguro kahit mga 5, matatapos na natin, 5 episode lang. Yung 5 episode na yan, kaya natin trabahuin yan sa loob ng 2 araw. Tapos doon naman sa sa Panggap, ay siguro mga mga 10 episode yun kasi tawag nito. Yan yung nagawa natin yung video ron no? Parang 4 pa lang yata, 3. Ano yata po? Huli lang yung... Kahit mga siguro yun natin basta yung pinakamabilis na siyempre kakatuwangin kita ron sa ibang mga bagay pag ng camera. Ano ngayon yan? Hindi, walang problema yan. Mag-aalis eh. Tatampo ka. Ha? Eh paano si Nika? Baka mamay mag-away na naman kayo. Yan ang doon kasi parang na siya kailangan din siya. Kailangan siya ron eh. Kasi siya yung asawa mo ron, di ba? Asawa ni Dick. Ano yun? Pangalan mo ron? Si Dick. Apelyido? Aningay. Dick Aningay, tama. Ang maganda ang istorya nun dahil may twist yun eh. Di ba si Estong ay bagamang kumpare mo pero parang siya yung madalas na nakakaaway mo. Kasi si Amar di ba naglayas? Pinagmalasakit ni Estong. Anak niya kasi yun. Eh parang ay dapat pala hindi ko nabanggit nawawala yung thrill ng viewer. Kasi yung panganay na anak ni Dick Aningay ay hindi siyang tatay. Anak yun ng kaibigan niya. Yan. Si paring, yung nga pangalan mo na? Estong. Istong din? Doon sa ano? Estong din. Paring Istong. Nakasalisihan mo pala ako. Grabe ka. Hindi kasi sila talagang magkasintahan nung una. Napakwento na tuloy. Kumbaga may konting throwback yun eh. May konting throwback na sila talaga yung magkasintahan nung una. Tapos sumingit ka lang si Dick Aningay. Kasi yan si Dick Aningay, alam mo yung mapapil. Tapos pasikat. Kawawa pala karakter ko doon, paningit. Hindi, yun? Merong lesson yun. Yung pinaka-ending nun ay talagang mahihipo ang damdamin ng mga manunood doon. Kasi, alam mo yung, basta magandang ending nun eh. Makabagbag damdamin at saka talagang kapupulutan ng aral. Ay, kaya naman yun. Kaya natin tapusin yun kasi wala naman ang problema sa sa ibig sabihin sa istorya. Tapos po na yan sa utak ko eh. Kaya mga ka-business kasi wala naman kami script. Lang yan eh, sa isip ko lang yan. Yung mga binibitawan nilang mga linear yan, sa isip ko lang din po yun. Nagbibigay lang ako ng instruction sa kanila. At nakakatuwa kasi ang gagaling talaga nila mga ka-business, hindi ako nahihirapan. Puro take 1 lang. Bala ko po kasi makagawa ng isang film na indie film na mataas ang kalidad yung kanyang uri, no po, pati istorya. Ito lang po ito parang practice, no? Yan, kumbaga siyempre marami pang dapat na i-improve
okay lang yon kasi hindi naman tayo professional eh. Nasa stage tayo na nag-aaral pa lang at nagsasanay pa lang, ano po. Kumbaga sariling sikap, ika nga, katuwaan na hindi mo sukat akalain, nagsimula sa katuwaan tapos nung nakita ko yung yung finished product, ang ganda, di ba no? Tapos ano po, may kinalaman din siyempre editor at pagdating naman sa editing kasi po, nandun din ako, nakasubaybay din po kasi kailangan din po kasi yung director na mai-guide niya yung editor para maipalabas talaga ng editor yung gustong ipakita ng director dun sa mga viewer. Ayan. Tapos dun sa Captain Barbell naman, ang ganda rin ng istorya nun. Ay, dumbbell pala. Si Bay Papaya, di ba, parang palaboy. Ay, palaboy. Ano mo yung racket nyo, yung burno? Nangangalakal. Nangangalakal yan. Oh, pero si Bay Papaya ay napakayaman yan. Yun. Yung istorya na yun. Napakayaman ni Bay Papaya. Nagpapanggap lang yun kasi nahanap niya yung medalyon. Ang ganda ng kwento niya. Tapos na yan dito sa isip ko lahat. At gusto ko sana na hindi ko iwanang hindi tapos. Yun. O sabi mo si Nika, papayag kaya yun? Subukan mo daw. Subukan ko. Papayag siya. Pero paano yun kung ayaw? Kung ayaw niya, wala naman magagawa siguro. Alam mo maglupasay ako. Yun lang naman. Pasensya ka na. Wala ang problema. Kasi umuo ako tapos binawi-bawi ko pa. Tatampo ka sa akin? Ha? Yung totoo? Hindi naman. Weh, Hindi naman. posible yun. Biyahing-biyahe ka naman. Diba? Nakaplano na lahat, ready na lahat, tapos biglang ganun. No? Oh. Paano yan? Eh, kung kailangan mo naman ako, papayagan mo pa naman ako. Oo naman, siyempre. Kumbaga parang yan lang yung ni kuya nyo. Last na paglalambing. At pagkatapos naman yan ay hindi naman kita bibigyan ng ng time span kung gaano ka katagal doon sa probinsya. Kumbaga, ikaw na masusunod nun kung hanggang kailan ka doon. Diba? Kasi unang-una, natapos na natin mga dapat tapusin. Tapos update na lang tayo sa kalagayan nyo roon. Wait. Hindi na alam. Ha? Niloloko mo lang ako eh. Niloloko. Niloloko din nga. Extra. Tumatawa. Papayag ka ba o hindi? Oo, hindi lang naman sagot eh. Hindi. Natatakot siguro hindi bumalik eh. Hindi sa ganun. May tiwala ako sa'yo. Pagka sinabi mo, pinangahawakan ko yun. Kasi ganun ka rin naman sa akin eh. Ngayon lang ako sa sablay na umuuna ako kagabi tapos ngayon bigla akong binago. Yun lang ang dahilan? Ha? Yun lang ang dahilan?
Ano pa bang iba? Iniisip mo? Kasi pwede naman natin yung gawin pagka bumalik ako rito eh. Oo. O ano, naiisip mo dahilan pa? Kaya yan nga, naiisip ko baka mamaya, inaano mo lang ako eh. Inaano? Inaano? Kasi, Inaano? ayos-ayos usapan natin kagabi. Oh. Tapos ngayon, babawin mo bigla-bigla. Hindi. So, yung kilala na kita eh. Maiiyakin mo pa ako. Biro lang yan. Ingat ka. Ikaw yung naprank ka. Huwag na umiyak. Hindi, mga Kayo kapit. iwan niyo, pambira. Oo, naintindihan ko yun. Biniro lang kita. Kunwari nga lang, di ba? Kanina pa sa simula sinabi ko na kunwari lang. Iniisip ko kasi, pwede na pong gawin, tapos napag-usapan na yung mga ganyan. Tapos biglang naipasok na, doon na eh, parang... Hindi, yun ang naisip kong content. Yun ang naisip kong content. Kanina nga sabi ko sa mga ka-business sa ano. Kalma! Tubig. Okay lang yan, okay lang. Mga ka-business, huwag kayong magselos. Yung mga ano, sabi na naman doon sa comment section, si ito daw paborito ko. Ano ba naman kayo? Wala. Moment lang ni ito ngayon. Kasi istorya to eh. Siyempre kailangan natin may document to. Pagdating ng araw na mga matatanda na kami, pag napanood namin to, sobrang special na itong mga moments na ito, mga business. Kaya ayaw kong i-take for granted yung mga moments. Mahalaga ito. At istorya, moment ni Intoy ngayon to, alam namang si Intoy yung alis na sa vlog ko si Bruno. Di ba? Ang sagwa. Huwag kayong mag-komento ng mga gano'n na may paborito. Moment lang, istorya lang ni Intoy ngayon. O bukas makalawa, baka si Bay naman. Yung si Bay ang may sakit, inasikaso ko, binablog ko, nagsisilos din yung iba, si Bay raw ang paborito ko. Ano lang bihira? Huwag ganun mga ka-business kasi Ano lang, nagbabase lang sa sitwasyon. Opo. Sa sitwasyon at kung ano yung dapat asikasuhin. Opo. Yun po yun. Walang paborito. Lahat yan paborito ko. Kasi kung hindi ko paborito yung mga yan, eh natural siyempre. Di ba? Mabuti na lang, maaga kong tinuro sa inyo yan na huwag kayong magkakaroon ng silusilusan. Di ba? Kasi kung halimbawa hindi ko yan na agapan, hindi yan yung inuna natin na ika nga ay aralin. Natural, siyempre nagbabasa kayo sa comment section. May mararamdaman at may mararamdaman kayo, no? Oh. Huwag na yung mga ka-business, please. Nakikisuyo ako. Huwag ganun. Oh, dapat laging ano, yung bang magbe-benefit ang kabuuan ng ka-business family na mga komento. At syempre, with due respect naman sa inyo bilang mga minamahal naming viewer, tama, karapatan nyo namang i-komento yung gusto ninyong i-komento. Pero syempre mga ka-business, may karapatan din naman ako na magpaalala. Kasi community natin to eh. Yes, Di po ba? Paalala na kung maaari lang naman. Kung maaari lang naman. Kasi mahirap po mahirap mag bilang isang nangunguna, mahirap yung may maramdaman kang merong something sa kagwang. Ayaw ko po ng ganun mga ka-business. Hindi talaga ako komportable. Kaya kung sinabi ko na pantay talaga yan mga ka-business. Nakikita nyo naman kaya lang hindi naman po pwede sa lahat ng pagkakataon puro kayo ito yung istorya kasi halimbawa yung sitwasyon, wala namang problema kayo ito eh. Diba? Wala naman dapat iparating sa viewer. Anong pagkakataon halimbawa ay si Bornok. Di ba nung nakaraan na nagkasunod-sunod din istorya ni Bornok. Oh. Kay Bay Papaya, ganun po, huwag kayo magsilos-silos. Bihira. Oo. Naintindihan ko naman na may kanya-kanya kayong manok sa mga kagwang. Normal yan. Pero huwag niyong kalimutan po na ito ay isang
isang pamilya, isang pamilya po kami rito. Yan. Manok niya si Istong, wala nang balaybo. Kaya walang blaybo yun, ang lahi ng kubra. Meron pa naman. Mayroon po ba? Ano yung manok, walang palong, patubo pa lang. Ito, walang palong. So yan mga kabisnes, siyempre, nakikita nyo sa akin yung ganitong gesture ko. Siyempre, paalis yung kagwang ko eh. At hindi naman yan na araw, linggo, buwan. Hindi natin alam po eh, no? Mga kabisnes namin minamahal. Natural, bibigyan ko ng atensyon yan. Kasi kung halimbawa si Bay papaya yan, hindi kaya, ganon din ang gagawin ko kay Bay. Bigyan ko natural siyempre ng atensyon yan. Halimbawa, magbabakasyon si Bay, paalam ng maayos at wala namang problema. Tapos hindi alam din, walang tentative, walang eksaktong date kung kailan babalik ba. Kasi siyempre naiintindihan ko, hindi rin naman makakapagsabi si Intoy na kuya ganitong araw nandito na ako. Kasi ayaw niya rin ilagay yung sarili niya sa compromise. Dahil hindi niya pa rin naman alam yung magiging sitwasyon nila doon. Diba mga ka-business? Kaya nag-a-advance thinking na ako sa bagay na yan. Pero kung si Burnok ang magpaalam, sipain ko pa yan. Oo. Baka nang, sabi niya pa ni Kuya, huwag ka nang papalig ha. Iyak na naman yung mga fans ni Burnok ya. Sabi Sabi. pa ni Kuya Istong, paalam. Alis ka no? Alis ka no? Kailan ka ba alis? Hindi, walang probinsya yan ya. Walang probinsya yan. Meron? Yan sa Kampingan. Hindi, marami ang probinsya. Kaya ganito. Mga ka-business, ikakat ko muna ito ya. Subukan lang kita. Tsaka sinubukan ko mga ka-business, susunod pa rin kahit na mabigat yung puso niya. Oh. Pero nakahanda siyang sumunod kay Kuya. Palakpakan natin. Yan ang aking kagwang. Ganyan ang kagwang mga ka-business. Yan yung sinasabi ko. Hindi naging madali yung aking siyempre, bago sila maging ganyan, pero kita mo ngayon, di ba? Sabi ko nga, hindi nyo naman mamahal si Kuya ka-business nyo kung hindi nyo naramdaman yung totoong pagmamahal din ni Kuya eh. Sino ako, di ba? Para bigyan nyo rin ng mataas na pagpapahalaga at saka respeto at pagmamahal. Kung hindi nyo yun naramdaman, una muna sa akin. Di ba? Kasi, teach by example nga eh. At saka isa pa, ang aking vision pagdating ng araw, kayo ay hindi malayo na dumating yung pagkakataon na kayo naman ang magiging leader. Diba? Meron na rin kayo mga pinapangunahan ng mga na team o grupo ninyo. No? Magbi-building kayo pagdating ng araw, yan ang gusto ni Kuya at lahat ng aking tinuturo, magagamit niyo yan. At saka isa pa, you cannot be a good leader if you don't know how to be a good follower. O, kailangan, bago ka maging tagapangunang mahusay, kailangan mo munang dumaan sa pagiging mahusay na tagasunod. No? Yan, hindi yung asta agad na may ganun eh. No? Yung akala mo eh mas mahusay pa sa ron sa nangunguna. At pagka may pinapagawa, lalo kinakailangan ng buong team na gawin talaga yung bagay na yun, magrereklamo. Walang kagwang na gano'n mga ka-business. Nung una, puro reklamador yan. So yun. Ito yung mga business, pero kita nyo naman ngayon yung aking pagtsatsaga. Hindi ako binigo ng Panginoon Diyos. Diba? Yes. At saka muli, paalala po, mga ka-business, kung gusto mong mahalin ka, kahit sino pa yan, kamag-anak mo, kaibigan mo, kahit nga manliligaw ko ng babae, di ba? Anong unang mong gagawin? Ikaw ang unang-unang magpaparamdam sa kanya doon at magpapakita. Kung gusto mong bigyan ka ng importansya, ikaw ang unang-unang magpapakita na may importansya siya sa iyo.
Ganon. Hindi yung gustong-gusto mong sumikat, gusto mong maging idolo ka ng marami, hindi ka naman marunong mag-appreciate ng mga ika nga ay trabaho ng iba o ika nga ay yung bang achievement ng iba. Dapat ay marunong kang mag-appreciate. I-appreciate mo yon para ikaw i-appreciate din nila. Yeah. Yung iba kasi gusto lang sisikat sila, gusto lang hangaan sila ng maraming tao. Pero tingnan mo, hindi marunong humanga. Walang kang maramdaman na pagpapakita man lang ng suporta. Gusto mo suportahan ka ng marami, hindi ka na marunong sumuporta. Wala. Ganun yun. Tingnan mo yung mga taong nasa rurok na ng tagumpay. Pagka inalam mo yung history, ay talagang nakakabilib. Diba? Kasi, andyan yung dating tagahanga lang ni ganito. Di ba no? Tapos mas naging tanyag pa siya. Pero sobrang tagahanga siya noon. Ganun yun. Kasi marunong siya mag-appreciate. Kaya na-appreciate din siya ng marami. Alright? Alright. Ay, ano ko muna, Totoy? Okay ka na? Oh, yeah. Salamat yan. Magkapi ka rin kumain kay Ron. Kape pa nga. Nadali mo ko dun yan. Hindi, nag-gets. Alam ko naman na kahit paano, nag-gets mo na rin yun. May clue na kasi sabi ko nga isang Kunwari. Diba? Kaya nga. Then ano ko muna ito mga ka-business. Kasi isusunod ko naman dito, hindi kasi dapat ito malaman ni Intoy, yung kasunod nito. Pero isang vlog lang ito, continuation. Iwanan niyo si Toy dyan. Maluha-luha pa siya. Kailan mag-uusap-usap doon? Oo, hindi ka muna kasali. Ngi. Ano ngi? Sige. Iwanan mo ko eh. Walang gano'n. Hindi kita iiwan yan. Hindi, biro lang yun. Ito, grabe ito sensitive. Love you ya. Love you too. Love you te. Yan, saglit lang ha. Huwag ka makikinig ha. Apo. Kapit yakap sa bakal. Ayan. Hindi na tayo rito maririnig ni Toy. Lalo ngayon, siyempre yung kapatid yung kagwa, kaya andun yung katotohanan na pare-pares tayo nito sanay na wala yan. Sa ngayon, medyo ganito pa tayo pero paglipas ng mga ilang baka oras lang, medyo magsisingin na sa atin yan. Umalis pala si Intoy Wala pala si Intoy Baka mamaya, baka maisip mo yan. Tawagin mo si Intoy. Malamang. Umuwi Doon sa Mar. Umuwi pala. Malamang yan. Ganun sa kuminsan. Mga ka-business namin minamahal, gusto ko sana yung surpresa natin si Intoy. Kasi diba, hindi naman natin talaga alam kung kailan sila makakabalik. At ayaw ko kasing sabihin sa kanya na, Toy, 2 buwan ka lang ron hindi 3 buwan, ayaw kong magbigay ng ganun. Kasi, baka mag-pressure siya doon. Ibig sabihin, ay, siyempre, kung halimbawa may magandang oportunidad doon, tapos may usapan sila ni Kuya, pagkaano yung isip niya, tawag nito, malilito at mag-aalala. Okay lang ba sa inyo? Ito kasi pwede namang ako lang ang gagastos. Pwede naman yun. Kaya lang kasi gusto ko sana maging special na maging kayo may bahagi rin at para siyempre, di ba? No? Yun na idea ko lang kung pabor ba sa inyo yun. Kaya pansin lang, bago sila umalis mag-anak, pansin din yan. Kaya ito nung siyempre sa aking sa aking advice, no? Kaya hindi ako nagdalawang salita sa mga kapatid mo. Kung okay lang sa inyo, ha?
Magluluto si Kesto. Kumbaga, babaunin niyo tong alaala na to. Habang nasa biyahe at Yung alaala, hindi yung pansit ang baunin. Ano ba yan? kasasalita lang. Alaala nga eh, pancit. Para bagay ka sa Three Stooges. Ang kulit eh, no? Walang iyang buhay to. Hindi na nag-pick up eh. Ang hina kasi ng memory mo. Grabe naman yan. Alam ko naman yun. Alam mo ba? Sinadya mo ba yun? Sinadya pala mga kabisis kaya naman pala. Sa bagay, doon siya. Hina mo rin pumikap eh. Lang yun, pati ako nadamay. Sali ka na 4 stooges na. Pati ako natanga na rin. Ano lang yan? Lutuin natin yan. Hindi, iyawin. Pero gusto ko, kayo talaga mag-effort. Ibig sabihin, magtuwang-tuwang kayo, mayroong maghihiwa ng ganito, magkaganyan. Inuwi nyo. Kayo ba maigi? Kami mga nagkinikwento mo. Tapos yung vlog sa inyo na yun. Ibig sabihin, pag-usapan nyo lang yung vlog ng pamamalingke, halimbawa kay Pai, kasama kayo, suportahan kayo. Tapos yung vlog naman sa pagluluto ay kay Lakay Istong, no? Ganyan. Tapos yung vlog naman sa yung bang ano, yung sa kainan na, pwede vlog naman ni Burnok, halimbawa ganun, di ba? Oh. At least may mga good memories tayo. Ano, okay lang? Hindi lang niya. Kayo na bahala. Siguro mga ilang kilo kaya yan Lakay? Ilang kilo? Kasi pag nagluluto ng 1 Tatlo. kilo, sakso pa sa atin. Yung 1 kilo kulang sa kanya eh. Timo-timo lang. Masyado marami yun. Kasi pag nagluluto ng 1 kilo, Lakas kang kumain. ha? Magana lang, iba yung malakas sa magana. Ganun. Kaiba pala yan. Sige na, tapos ano ganito. So okay na tayo ron na. Bahala na kayo ron na. Lakay, ikaw na pangunahan mo na yan Lakay. Kaya ikaw man ang may talento sa pagluluto. Cooking master boy. Oo. Tapos Bay, sa pamamalingki, vlog mo yun Bay, no? Masaya lang, no? Tapos bahala kayo kung anong gusto nyo. Ngayon, ganito, bago tayo magtapos, ayan si Into yun, nanonood. Ayan, dito sa camera, pinanonood tayo. Toy, bayo. Toy, Burnok ko. Pungal pa rin. Kasi malamang sa malamang ma-upload yan, ay baka nakaalis na siya. Ayan, Toy. Toy. Ay. Ano, kausapin na si Toy. Oo, yun nga ang gusto kong sabihin. Oh, Toy. Baka may mensahe kayo. Diyan Toy, sa kinauupuan mo habang siya hawak mo yung cellphone na yan, ay alam ko na nalulungkot ka, pero kami rin dito kasi namimiss ka namin. Saka Toy, huwag mong hayaan na mas maputol yung connection natin, yung lagi kang tumawag. Sa bawat magiging desisyon mo Toy, pwede rin naman na magsabi ka sa amin na o kaya kay kuya, diba kay kuya, pwede ba itong ganito, tuloy ko ba to, okay lang ba to, lagi andun sa'yo yung pagpapaalam na laging yung desisyon hindi laging ikaw, pwede namang ikaw pero paalam mo rin sa amin, baka makabigay din kami ng ng magandang ideya o kaya kami rin, bigyan mo rin kami ng magandang ideya. Siyempre sa GC natin, di ba, nandun naman yung pagka nag-send ka, lahat kami makakabasa nun. Saka mag-iingat ka dyan, si Kenzo, ingatan nyo, yan, si Nika, ingatan mo yung pamilya mo, huwag mong kalimutan yung paglilingkod mo, siyempre mag-iingat ka palagi at mahal na mahal ka namin Toy. Tanda mo yan Toy, dyan sa kinauupuan mo, hindi ka pa makakatayo dyan, tapusin mo yung vlog na to. Kasi Bay Papayo. Hindi sa bag pa? Wala na. Oh, kalang. Kausapin si Toy. Asa Toy?
dito lang kami, mga kapatid mong kagwang sa Laatit Kuya. Tsaka lagi ka diyang mag-iingat kasi alam ko na may miss mo rin yung probinsya. Tsaka gusto mo makasama yung magulang mo, mga kapatid mo. Sa wag mong kalimutan na dito lang kami, ni Kuya, mga kapatid mong kagwang. Tsaka wag mong kakalimutan palagi ito yung pag-church. Tsaka lagi mo yung unahin pagdating mo dyan, lalo mong bata kayo malapit pa sa inyong church. Para hindi tayo mawalay sa Panginoong Diyos. Tsaka si Vinzo, ingatan mo. Tsaka tayo makakaiwas sa mga pagsubok sa mga sumubok sa buhay. Basta lagi mo lang tatandaan. Lagi ang Panginoong Diyos ay laging nakikinig. Manalangin tayo kung ano mang mga pagsubok sa buhay. Diba? Tsaka huwag magpadaig. Laging tatandaan na hindi ka nag-iisaan dito kami. Ayun lang Toy, mag-iingat ka palagi. Mahal ka natin. Ngayon Toy, isisit pansit. Ito na yun, it's your time. Matapos ang pagsubok na pinagdaanan, di ba? Ito yung magandang resulta at syempre marami din natutunan sa mga nakaraan. Di ba ang sarap sa pakiramdam na magbabakasyon ka na clear yung isip mo at saka yung puso mo masaya. I-enjoy mo yung pagbabakasyon. Ingat siyempre sa biyahe. Siyempre tulad na ng dalawa nating kapatid na kami, huwag ka makakalimot lagi sa itaas at pagdaligan na natin agad yung pinakamalapit na church. Tuloy-tuloy yung paglilingkod sa ating Ama. Enjoy mo yung magiging bakasyon mo at siyempre hintayin ka namin sa yung pag-uwi at laging tatandaan na tuloy-tuloy na sinasabi ko ay mahal namin kayo. Enjoy Toy! Love you at mag-iingat ka. Love you Toy! Ayun na, Toy. May nabasa ko dun sa comment section na sabi, ka-business, nararamdaman ko parang wala nang balak bumalik si Intoy sa'yo. Magpo-for good na yan doon sa Samar at okay naman na yung kanyang YouTube channel. May mga sarili na siyang follower talaga.